And ang aking pong layunin ay pangunahan kasama ang hakbang ng maisog ang ating war on corruption at labanan yung Joint Resolution number 10 kung saan nagpapahintulot ng liquidation by mere certification yung mga sa pamamagitan lamang nung pinuno ng ahensyang siya ring gumamit ng pondo ng bayan. And ang aking pong layunin ay pangunahan kasama ang hakbang ng maisog ang ating war on corruption at labanan yung Joint Resolution number 10 kung saan nagpapahintulot ng liquidation by mere certification yung mga sa pamamagitan lamang nung pinuno ng ahensyang siya ring gumamit ng pondo ng bayan. At ito ay malinaw na paglusaw sa natatanging kapangyarihan na itinatag at ipinagkaloob ng ating saligang batas sa Commission on Audit. Specifically, Article 9, Section 3, I believe, of our Constitution, nakasaad doon na hindi mo pwedeng tanggalan ng kanyang karapatan ang Commission on Audit na mag-audit doon sa mga ahensya at mga opisyal ng pamahalaan na gumamit ng pondo ng gobyerno. At yan din atin ding isusulong yung pagbubuwag nung tinatawag nating provincial wage rate. Dahil ako'y naniniwala na walang pagkakaiba dapat sa sahod ng mga national na nagtatrabaho o manggagawa sa National Capital Region at sa mga probinsya. Dahil wala pong katotohanan na mas mura manirahan at mas mura ang buhay sa probinsya. And I know this is just an opening statement, but I know marami rin ang nakatune in na nakasubaybay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na doon sa mga uring manggagawa. Kaya po natin isinusulong ito. Ako hindi naniniwala na mas mura ang buhay sa probinsya kung iahambing mo sa Metro Manila. At bilang patunay, pareho lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may kanin at gravy sa probinsya. Ganon din ang presyo ng isang pirasong manok na may kanin at gravy dito sa Metro Manila. At kadalasan, mas mura pa ang bigas sa Metro Manila kaysa sa probinsya. At meron ding mga probinsya na mas mura yung palagi ang kinakain ng ating mga maralit at manggagawa, yung instant noodles. Mas mura po dito sa Metro Manila kaysa sa probinsya dahil walang logistics cost. Kaya wala po dapat distinction o pagkakaiba at hindi po dapat mas mura ang sahod ng mga taga-probinsya kung iahambing mo sa Metro Manila. At isa pang malinaw na halimbawang maibibigay ko, yung trabaho po ng mason sa probinsya na halimbawa ay magbuhat ng isang sakong semento ay pareho lang po ang bigat ng isang sakong semento na kanyang pinapasan sa kanyang balikat kung iahambing mo sa trabaho ng mason sa Metro Manila na nagbubuhat din ng isang sakong semento sa kanyang balikat. Bakit mas mababa ang sinasahod ng mason sa probinsya kung iahambing mo sa sahod ng mga mason sa Metro Manila? Kaya kung tayo po ay papahiramin ninyo ng inyong mandato, ay atin pong isusulong na buwagin ang provincial wage rate at nakahanap naman tayo this early ng like-minded group or individual dito sa grupo ng kamanggagawa na atin po nakausap at nakasama at kami nagkasundo kung kami ay papalarin sila sa Kongreso o sa Senado, isusulong natin ang pagbuwag sa provincial wage rate.